sa Diyos, last week nakita natin yung kahirapan at pag-uusig na darating. Kasi hanggang ngayon, inaantay ng tao, kailan ba? Kailan ba darating si Kristo? So, tinuturo ni Kristo mismo ano yung mga bagay na dapat nating mapansin para maging aware tayo kung kailan yon. Pero walang nakakaalam. Walang nakakaalam na exact date, walang nakakaalam kahit yung sinasabi nilang darating siya doon sa Mount of Olives. Sabi ng Bible yon, pero hindi specific kung talagang saang lugar, kung anong panahon. So, yun ang kagandahan nun, meron kang pag-asa sa puso mo. Kaya patuloy tayong tinuturuan ng Diyos para yun yung yayakapin natin. Sabi niya, mga kahirapan muna at pag-uusig na darating, ito yung parang signs. Signs na malapit na yung darating. Pero sabi niya, hindi pa yon. Hindi agad-agad na mangyayari. Meron pa. Sinasabi niya pagdating niya, ito yung second coming niya. So napag-aralan natin last week, bago dumating si Kristo, nandito yung naglipa na yung panlilinlang. Hanggang ngayon nakita natin yung mga false religion, lalo na yung prosperity gospel. Ginagamit nila yung salita ng Diyos para pagkapirahan. Ito yung marami. And then yung kapahamakan, ito yung mga disaster, di ba? Lindol, mga sunog, mga earthquake, lindol din yun. Mga sakuna, di ba? Makita mo yung mga... Pero ang nakikita natin, maliliit na parte. Halimbawa, may lindol dito, may lindol sa kabila. Pero ang sinasabi ni Jesus, yung tunay na pinakahuli bago siya dumating, ito yung global perspective. Ibig sabihin, pag naglindol sa Pasay, hindi lang sa Pasay, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Ito yung sinasabi niya na gusto nating maintindihan. At ngayong linggo, hindi natin natapos last Sunday, ito yung pag-uusig, ito yung persecution of the Christians. Kapag Kristiyano ka, of course, lahat tayo, hindi naman tayo, may mga bata na isinilang sila sa pamilyang Kristiyano. Pero darating din yung oras na magdi-decide yung batang yon. Ibig sabihin, hindi siya isinilang na automatic Kristiyano siya, hindi. Darating yung time na maintindihan niya, pipili siya, maniniwala ba siya kay Jesus o hindi. So itong pag-uusig na ito, of course, nandun tayo lahat sa panig ng demonyo. Kasi unless nababalik tayo kay God, nandun tayo sa side ng devil. Kaya lahat tayo ay parang friends ng devil. And then pag naglipat tayo, pumunta kay Jesus, we become friends of Jesus. Siyempre ang devil, ayaw niya. At ito ang dadanasin mo, sinabi ni Jesus, makakaranas kayo ng pag-uusig. Sa Pilipinas, hindi masyado. Pero pag pumunta ka ng kahit sa Marawi lang, huwag ka nang lalabas ng Pilipinas, sa mga Islam area, mararamdaman mo yung ganitong klaseng pressure o persecution. At pumunta ka pa sa ibang bansa, natanda niya si Sarah Balabagan, o di ba yung mga ganon, ito na yun, nakialam na yung gobyerno, pero ang pinagsimulan lang nun, ayon do sa kultura nila, ayon do sa paniniwala nila tungkol sa Diyos. So yung pag-uusig, sabi niya, yung persecution, i-anticipate mo ito kasi mangyayari kung tunay kang Kristiyano. And then itong titingnan natin ngayong umaga, pag-uusig sa mga sumusunod kay Kristo, sundan natin sa Luke chapter 21 verses 12 hanggang 19. Pwede ba tayong tumayo bilang respeto sa pagbasa ng salita ng Diyos at sabay-sabay natin siyang basahin. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, kayo'y dadakpin at uusigin. Kayo'y lilitisin sa mga sinagoga at ipabibilanggo. At dahil sa pagsunod ninyo sa akin, isasakdal kayo sa harap ng mga hari at mga gobernador. Iyon ang pagkakataon ninyo upang makapagpatutuo tungkol sa akin. Ipagpasya ninyo na huwag kayong mabahala kung paano ninyo ipagtatanggol ang inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng pananalita at karunungang hindi kayang tutulan o pagbulaanan ng sino man sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo kahit ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan at ipapapatay nila ang ilan sa inyo. Kapupuutan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi kayo malalagasan kahit isang hibla ng buhok. Sa inyong pagtitiis ay may liligtas ninyo ang inyong buhay. Tayong manalangin, Ama, salamat po sa salita mo po na iniwan mo po sa amin. At salamat po, nandito po kami sa Pilipinas na hindi po pinagbabawal ito. Pero sabi mo nga po, kahit kami, dadanas kami ng persecution po.
Kaya, pero nandun po yung pag-asa po namin. Kahit yung umaga, O Diyos, ikaw po yung magturo sa bawat isa po sa amin. At idikit mo po yung salita mo sa puso't isipan po namin para hindi maagaw ng kaaway. Tulungan mo rin po ako, O Diyos. Itago mo ako sa iyong likuran. Yung kagustuhan mo lamang po ang may bahagi ko. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Pwede po po. So ito yung sabi niya, Wednesday night na tayo. Remember nung magsimulang pumunta sa Jerusalem si Jesus, that was Saturday. And then unang pinuntahan niya yung bahay ni Lazarus. Remember, si Lazarus yung binuhay na muli ni Jesus. And then nandun sila sa Bethany. And this is a bundok na ganyan yan. Nandito yung Bethany. And then ang Jerusalem nandito. So during dito from Jericho, hindi mo makikita ang Jerusalem kasi kailangan mo makarating sa tuktok ng bundok para makita mo yung Jerusalem. And remember, Sabado, nandun si Jesus kila Lazaro, kila Mary, at saka kay Marta. And then, nabalitaan ng mga tao, siyempre pumunta sila kasi nandun yung taong binuhay ni Jesus. So, kinabukasan, of course, nag-worship sila, maring hindi ganito, pero patuloy na nagturo si Jesus. And then Monday, ito yung papasok si Jesus sa Jerusalem. Ito yung dahil maraming tao because it is Passover. Ang mga tao doon siguro mga 1.6 million, sabi ng mga historians. And then, so yung mga tao hindi makalapit sa kanila, para ipagbunyi si Jesus, nagputol sila ng mga sanga ng kahoy. Siyempre, disyerto, puro palma. Ito yung ginaya natin na Palm Sunday. But that was Monday sa Bible. Kaya lang kultura, ginaya natin sa Pilipinas, sineselebrate natin ng Sunday. That was Palm Monday. And then pumunta siya ng Jerusalem, nagtuturo sa sinagoga, and then umuwi siya sa gabi sa bahay nila Lazaro kasi close si Jesus kila Lazaro. And then kinumagahan, pupunta na doon. And then Wednesday, ito na. Marami tayo na pag-aral sa Wednesday, pero ngayon gabi na, magagabi ng Wednesday. And remember, Wednesday ng gabi, ito na yung medyo ipopokus na ni Jesus doon sa mga apostles niya. Parang hindi na open for public. Para sila na lang. And then Thursday kasi Friday yung Passover Thursday kasi kailangan niya mag-celebrate ng Passover, kasama lang yung mga apostles niya, yung mga close lang sa kanya sa upper room, sila-sila lang. Kasi sa darating ng Friday, siya mismo yung ihahandog So hindi na siya makapag-celebrate ng Passover. So Thursday pa lang, nag-Passover si Jesus at alam na natin Thursday night, inuli na siya, nagtago siya kasi hindi nagtago para hindi takot, kundi dapat mangyari yon ng Friday. Kasi yun ang kultura nila, dito ka naghahandog na pambayad ng kasalanan. And this is Wednesday night. And then Friday, pinatay siya. Saturday, inilibing. Sunday, nabuhay siya muli. So tatandaan natin, this Wednesday, very crucial na yung time ni Jesus kasi malapit na yung katapusan ng pamamalagi niya dito sa lupa. Magpapakita lamang siya sa mga naniwala nung mabuhay siya muli. Ito yung Imagine mo, doon sa Passover, 1.6 million, and then doon sa mga sumusunod sa kanila, 250,000, mga 250,000 yan. Pero doon sa maraming tao doon, marami yung nakikikain, nag-uusyoso sa miracle, marami yung wala lang magawa, sumusunod sila kay Jesus. Pero ang naniwala talaga, doon siya nagpakita si Jesus na mabuhay sa muli. Doon sa mga naniwala lang. Ilan na sinabi ng Bible? More than 500 lang. Imagine mo yung more than 1 million people na nakikita yung miracle ni Jesus, nakakakain sila doon sa handa ni Jesus, pero konti lang talaga yung naniwala. At pinakita ni Jesus, doon sa mga taong naniwala, doon lang siya nagpakita. Kaya isang napakagandang, walang number sa Bible, pero may imagine mo, ganito, konti ang talagang naniniwala kay Jesus. Walang pinag-iba ngayon. Walang pinag-iba ngayon. Halos lahat ng tao sa Pilipinas, kilala nila si Jesus, tama? Halos lahat ng tao sa Pilipinas, lahat ng bahay merong Bible kasi namimigay ang Gideon ng Bible sa mga eskwelahan, di ba? Nakita niyo mga bata, anak niyo uuwi, may dalang Bible. Pero nangyayari sa Bible sa bahay, di ba? Nandun lang, inaalikabukan. Kaya hindi alam. Kaya kokonti din ang naniniwala hanggang ngayon kay Jesus. So nakita niyo, unang pagdating ni Jesus, para mamatay. Ang purpose niya, kasi walang ibang paraan para mabayaran yung kasalanan natin. At ang pangalawang pagdating niya, maghahari. So ito yung pinag-uusapan, itong second coming niya. Ang question nila, kailan?
kailan yung second coming. At dito natin, sana makita natin sa biyaya ng Diyos, maging maliwanag, kailan ba talaga? Walang specific dates, pero ano ba talaga yung mga sinyales para maintindihan, malapit na ba talagang darating si Jesus? Kasi kung halimbawa, nilagay ni God yung date, halimbawa sabi niya, darating ako July 15. Kasi payday, di ba? July 15. Darating ako sabi, bukas, di ba? Bukas yung July 15, di ba? Tamang-tama, susweldo muna ako bago dumating si Jesus. Ano kaya gagawin ng mga tao? Magpapakabait, di ba? Yung mga nangapit bahay, balik na sa bahay, di ba? O yung mga matagal mo nang iniimbitang magsimba, baka mauna pa sa'yo sa simbahan, magtaka ka lang, nandun na yung iniimbita mo sa simbahan. Kasi kaya nga, maiisip mo, kaya pala ayaw sabihin ni God, eksakto, ang God the Father, kahit kay Jesus, hindi niya sinabi kailan yon, para talagang ikaw ay magkakaroon ng pagsisikap talaga na hindi mo alam eh. Paano kung dumating hindi mo inasa? Sabi ng Bible, darating siya parang magnanakaw, yung hindi mo inaasahan. So, ang mangyayari, itong mga taong to magiging consistent yung pagiging kabanalan nila. So, second coming, ito yung topic na gustong nating maintindihan. Na hindi yung namatay si Jesus at tapos nabuhay siya muli, akala nila yun na. Hindi pa. Hindi pa yon. At makikita sana natin ngayong umaga. Revelation 8:7, sabayan niyo ako. Hinipan ng unang anghel ang kanyang trumpeta at umulan ng batong yelo at apoy na may halong dugo. Nasunog ang ikatlong bahagi ng lupa, ang ikatlong bahagi ng mga punong kahoy at lahat ng sariwang damo. Ito yung mga sabi ng Diyos na God is love, pero God is just also. Hindi siya pwedeng puro pagpapala lang, meron din siyang pagpaparusa. Sabi nga, kahit yung pagdidisiplina, kasi anak kita, kailangan kitang disiplinahin kasi mahal kita. So the same, ito yung dito niya ibubuos, dito sa tribulation. Ano yung tribulation? Di ba rapture muna? Rapture will happen anytime. Sino gira-rapture niya? Tayo, yung simbahan. Sino yung simbahan? Yung mga taong naniniwala kay Kristo. Ito yung ira-rapture. So, hindi niya titingnan yung panlabas natin. Titingnan niya yung puso. Kung sino man ang merong Holy Spirit sa puso, ito yung sabi niya, sa isang kisap mata, sa huling tunog ng trumpeta, biglang mawawala. Hindi bababa si Jesus dito sa lupa. Dito lang siya sa alapaap. At susundin niya ito, dadali niya sa langit. Again, this is the church age. Hindi pa kasama sila Abraham, hindi kasama. Hindi sila kasama. Dito lang yung sa rapture, ito lang yung church. Ira-rapture niya yung simbahan ni Kristo. Sino simbahan ni Kristo? Lahat ng taong naniniwala kay Kristo. And then matitira yung mga hindi naniwala kay Kristo, maghahari ang demonyo. Dito ibabagsak ni Jesus lahat ng sinasabi niyang parusa, mga sumpa. Ito na dito sabi niya, itong trumpeta. Pag tunog ng trumpeta, lalabas yung sumpa. For 7 years lang to. And then unang 7 years, kalahating 7 years, madideceive pa tayo kasi ang demonyo, siya yung ari o siya yung ama ng kasinungalingan. Puro kasinungalingan. Ngayon pala nangyayari na. Puro peke-peke, di ba? Nangyayari na kapag nakalakos ka daw. Sabi sa akin, Pastor, paano malalaman na tunay na lakos? Wala pong ngipin yung dragon. Dragon ba yon? Buhaya. Yung buhaya. So, iba-iba na yung, kasi hindi mo na alam kung alin ang totoo, hindi mo na alam kung ano yung peke, hindi mo na alam. So, ito sabi niya, sa 7 years, dito ibabagsak ni God yung pagpaparusa again. Yung mga naniwala kay Kristo, yung may tatak na banal spirit, wala na. Kinuha na sila ni Kristo, sinundo sila, hinatid sa langit. And then for 7 years, maghahari sa lupa. Kung hindi ka Kristiyano, may iwan ka siyempre. Kung parang Kristiyano ka, wala ka na doon. Para lang maintindihan lang natin. And then ibabagsak niya lahat ng pagpaparusa ng Diyos sa lupa. And then Revelation 9:20, dito naman yung nabihag ang halimaw, gayon din ang huwad na propeta na gumawa ng mga kababalagan sa harap ng halimaw upang dayain ang mga taong may tanda ng halimaw, yung 666, at sumamba sa larawan nito. Ang halimaw at ang huwad na propeta ay inihagis ng buhay
sa lawa ng apoy na nagliliyab sa asupre. Ano yan? Impyerno. Yan sinasabi niyang impyerno. Panakikita mo yung mainit, yung apoy, asupre, impyerno, yan ang sinasabi ng Bible. Revelation 20:15, sabi niya, ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Lawa ng apoy, again, this is impyerno ito. Itatapon doon. So, paano ka ba masusulat sa Book of Life na tinatawag? Kasi merong mga libro na bubuksan pagdating ng araw. Yung Book of Life, pag binuksan yon, hindi nakasulat ang pangalan mo doon. Parang dito, pag wala kang attendance, medyo lagot ka. Kasi hindi ka nag-attendance. Ngayon, hindi mo rin nasulat yung birthday mo, medyo lagot ka rin. Pakantahan ka namin, pero wala yung regalo mo kasi hindi nakasulat yung birthday mo. So the same dito, mas importante, ito kaligtasan to eh. Kaligtasan. Kailan ba nakasulat ang isusulat? Ito pakinggan nyo. Dito, ang born-again Christian churches, dito na sila nagkakaiba-iba ng turo. Anong sinasabi ng Bible? Na kailan ba isusulat yung pangalan mo doon? Ang sabi ng Bible na malinaw, sinasabi ng Bible, bago pa nilikha ang mundo, ang lupa, ang tao, meron nang pinili ang Diyos para isulat doon. Nakuha? Na from the start, pinili na ng Diyos yan. Pinagdidibatihan yan, pero dito, ito yung gusto kong ituro sa inyo. Hindi aksidente, hindi dahil sa gawa mo kaya ka naligtas. Ito ay biyaya ng Diyos, tama? Wala tayong kusang loob na hanapin ang Panginoon na maniwala, kundi biyaya pa rin ng Diyos yon. So sa simula parang isinulat ang pangalan mo doon. Asan ang free will mo doon? Tapos lumaki ka, napunta ka sa simbahan, narinig mo yung mensahe. And then, naniwala ka. Ikaw na isinulat yung pangalan mo sa libro ng buhay, isisil yun. Isisil. Alam mo yung seal, yung tatatakan. Wala ano na yon, wala nang pagbabago yon. Kaya ang paniwala natin dito sa isip, tinuturo ko kahit binabatikos tayo kuminsan, once saved is always saved. Kasi isinulat ka na nung una, kung bakit ka nandito, gawa ng Diyos yon. Hindi yun kusang sikap mo. Kasi wala tayong sariling sikap para hanapin ang Diyos, kundi ang Diyos ang naghahanap sa atin. So dinala ka dito, malamang nakasulat ang pangalan mo doon, and then nandito ka, narinig mo yung salita ng Diyos, naniwala ka, isisil yun. Nakuha? Hindi mawawala ang kaligtasan. Magkakasala ka bukas, sabi ng Diyos. Bakit? Sinasabi mo, hindi ka na nagkakasala. Sabi niya, ikaw ay sinungaling at ginagawa mo sinungaling ang Diyos. Kasi kahit Kristiyano ka, kahit anong gawin mo, hindi mo marireach yung perfection. Magkakasala. Kaya lang kagandahan niya, magkasala ka naman, nagbigay ang Diyos ng provision, ng kapatawaran. Anong gagawin mo? Sabi ng Diyos, if you confess, pag kinumpisal mo ang kasalanan mo, sabi niya, patatawarin ka ng Diyos at lilinisin niya anumang karumihan sa puso mo. So ito yon na, kaya ang paniwala natin na pag naligtas ka, okay, magre-rebelde ka, pero hindi mawawala ang kaligtasan mo kasi ang Diyos, sinulat niya doon ang pangalan mo at minigyan niya ng tatakyan o isil niya. Pero sabi niya kapag wala doon, yung free will mo, isinulat ka, nagrebelde ka pa rin, dito pa rin ang punta mo. Nakuha? Kahit pinili ka ng Diyos, na pero talagang nagrebelde ka sa Diyos, ayaw maniwala sa Kanya, katulad ng mga Hudyo, katulad ng mga Diyos, di ba? Dito pa rin ang punta mo sa impyerno. Hindi ko mo predestined ka, pinili ka ng Diyos, magmamalaki ka na, hindi ka pa rin nagpakumbaba, ayaw mo pa rin pagsisihan ng kasalanan mo, ayaw mo pa rin talikuran yan, doon ka pa rin pupunta sa impyerno. Hindi natin pwedeng lokohin ng Diyos kasi perfecto ang Diyos. Wala siyang pwedeng hindi malaman. And then sabi niya diba sabi niya dito, yung picture natin last time sa kabila niyan, diba sa kabila niyan, tatandaan sa kabila niyan, yung east gate niya, east gate talagang noon, gate talaga siya. So ano ginawa nila? Sinimento yon. Kasi ang sabi ng Bible, darating si Jesus doon sa Mount of Olives. Para ba namang pag sinimento mo, hindi makapasok si Jesus doon sa loob noon. Parang ganyan. Pero anyway, dito yung gusto ko sabihin dito. Kasi ito na yung modern picture eh. Nakikita mo siyang maganda dahil sa ilaw. Pero nung una, wala namang kuryente sa kanila,
Kung from magandang maganda, bakit siya maganda? Meron silang bato, di ba? Na kapag kiniskis mo yung batong yon, para siyang granite. And then dahil walang kuryente, sa gabi yung ilaw nila, it's either buwan o mga bituin. Sa araw yung araw. Pag tinamaan ng liwanag yung Jerusalem na yan, para siyang kumikislap na malaking alahas. Ito'y napakaganda. Pero ano sabi ng Diyos? Bakit siya umiyak? Jerusalem, Jerusalem, sabi niya, niyayaya nga kita para kung inahing manok. Gusto kitang ilagay sa ilalim ng aking pakpak para ingatan kita. Pag lingkuran ka, pakainin kita. Pero ayaw mo, sabi niya. Kaya makikita mo, sabi niya, makita niya umiyak siya. Bakit umiyak si Jesus doon? Nagpadala ko ng propeta pero pinatay mo. And then ano pa sinasabi? Darating ang araw yung nakikita niyo magandang yan, magigiba. Walang dalawang batong magkapatong ang matitira. Kaya sabi niya, at sa ilan nangyari yon? 70 AD. Ano yung 70 AD? Yung BC, before Christ, pag nakikita niyo sa Bible, and then AD, after Christ, di ba? Sa gitna, merong 400 years na walang naisulat. So dito, yung 30 AD, sabihin natin 32 AD, hanggang doon ang buhay ni Jesus. 32 years old siya nung patayin siya. So this is most probably approximate 40 years after na ipinako si Jesus. Dito nangyari yung sinasabi ni Jesus na walang matitirang dalawang batong magkapatong. Hinayaan ng Diyos na talunin sila ng mga Romano. Ano ginawa ng Romano? Sinunog ang buong Jerusalem. Giniba nila yon. At nangyari nga, dalawang batong ganon, walang matitira. And then makita mo yung ginto nila hanggang ngayon, yung akala mo excavation doon. Kasi yung ginto dahil sinunog, maraming ginto sila out of Solomon, di ba? Kay Solomon, natunaw yon. Tapos yung ginto pumunta siya sa mga, of course, parang tubig yan. Nung matunaw yung ginto kung saan siya pumunta. At ngayon yung mga nag-excavate doon, nakukuha nila itong mga gintong ito. Ito na nangyari, sinabi ni Jesus. Darating ang araw, yung magandang yan, magigiba. Bakit? Kasi naging matigas ang inyong ulo. Ayaw niyong makinig sa akin. So makita mo, kailan lang to 2019 o 20, I'm not mistaken, ito yung forest fire ng Indonesia. Alam mo gaano kalaki na sunog dyan? 3.1 million hectares. And then yung usok niyan, umabot kahit dito sa atin. Hindi natin napapansin kasi busy tayo eh. Pero makita mo ngayon, later on, ang daming may mga sakit, di ba? Nauso yung mga asthma, mga sakit sa lungs. Makikita mo yung connected. Ngayon, magsasummer na sa Amerika, magsasummer sa Canada. Hindi katulad sa atin, wala na mga puno, di ba? Sa kanila, dikit-dikit ang puno. Pero bakit milyong-milyong hektarya nasusunog tuwing summer? Wala nagsusunog, ha? Pero this is sinasabi ng Panginoon sa Bible at pinapakita niya, I believe pinapakita ng Diyos, kinukuha yung attention natin na yung sinasabi niya, mangyayari para hindi tayo matisod, para tayo ay maniwala. And then again, palatandaan, yung panlilinlang, nangyayari ngayon yan. Pag hindi ka nagbasa ng Bible mo, kahit ako, kung false teacher ako, pwede kitang ma-deceive. Kapahamakan, yung mga disaster, hindi lang COVID, marami na yan. At expect mo yan, hindi matatapos yan. Bakos palala ng palala yan. Kasi ito yung sinasabi ng Diyos. At ngayong araw na ito, yung pag-uusig sa mga mananampalataya. So pag-uusig sa mga sumusunod kay Jesus. Sabi niya sa 12, ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, kayo'y dadakpin at uusigin. Kayo'y lilitisin sa mga sinagoga at ipabibilanggo. At dahil sa pagsunod ninyo sa akin, isasakdal kayo sa harap ng mga hari at mga gobernador. Sa Pilipinas, hindi tayo aware kasi bihira mangyari. Pero sa inyo na nakatira na sa Marawi City o somewhere in Mindanao, medyo mararamdaman mo itong pressure na to. At kung natatanda, pinag-aralan natin kay Shadrach, Meshach, Abednego, the same. Di ba? Hari na yung pinag-uusapan, pero nung panindigin nila yung pananampalataya nila kay Yahweh, binadaan sila. Sabi niya, iuhulog ko kayo sa parang oven na mainit para masunog. Anong ginawa nila? Pinanindigan nila. Pero pinakita ng Diyos, ni hindi sila nangamoy usok, ni hindi nasunog kahit isang buhok. Ito yung katunayan na yung patutuo nila hanggang sa atin ay naniniwala tayo sa Diyos. At dahil sa kanilang pagsunod, sabi niya, ito yon, sasamahan tayo ng Diyos. Acts 5:17-18, samahan niyo ako.
Labis na nainggit sa mga apostol ang pinakapunong pari at ang kasamahan nilang Saduceo, kaya't kumilos sila. Dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Ano yung mga Sadducees? Ano yung mga Saduceo? Natandaan nyo, pinag-aralan natin para matanda mo. May Pariseo, ito yung mga hipokrito. Saduceo, ito yung mga grupo na kasama ng mga lumalabang kay Jesus. Hindi sila naniniwala sa angel. Hindi sila naniniwala sa Espiritu. So they do not believe the Holy Spirit. At hindi sila naniniwala na merong pagkabuhay na muli. So parang pag nabuhay ka, manamatay ka, yun lang. So iba ang sinasabi ni Jesus. Life is too short, 120 years lang ang pwedeng abutin natin sa lupa. Pero yung eternity, hindi maabot ng isip natin kasi walang hanggan. Pero ikaw ang magdi-decide. Walang hanggang ka sa impyerno o walang hanggang kasama mo ang Diyos sa langit. Choice mo yon, ikaw ang pipili nun at gagawin mo yon habang buhay ka. Hindi pwedeng pag namatay kay pamisa kita o ibibili kita ng indulgence, it doesn't work. Hindi ganun talaga ang turo ng Panginoon. So 13, iyon ang pagkakataon ninyo upang makapagpatuto tungkol sa atin. So nakita natin maraming kwento sa Bible, kahit si Daniel, di ba, kahit yung pinapakain nila sa mga leon, pag ibang tao ang binagsak mo doon, abay, hindi pa sumasahid sa lupa, nilapanan ng leon. Pero makita yung kwento sa Bible, yung alagad ng Diyos, tinapon doon. Pagtapon doon, parang kaibigan pa niya yung mga leon. Yun eh. Yun yung pangako ng Diyos. Kaya lang, madali ba? Ikaw, alimbawa ngayon, may papasok dito na na armado ng mga baril, di ba? Mga terorista. Nandito ako, pumasok silang ganyan. O sabi niya, yung mga papatay namin lahat ang matitira dito. Yung mga gustong magpatuloy sa pananampalatay kay Jesus, pumunta kayo sa tabi ni pastor. Kundi lahat ng matira dito papatay namin. Ano gagawin mo? Ha? Kung tumakbo rin ako. Yun eh. God will test your faith, di ba? Pero parang kila Shadrach, Meshach, Abednego, kila Daniel, talagang sinubok eh. Nandun yung mainit na pinainit pa nga nilang todo, yung mga nagatid sa kanila, sunog din, di ba? Pero yun na nga. Pero ang pangako ng Diyos, kahit naniniwala tayo, ang totoo, napakahirap. Napapatay na tayo na Jesus o no Jesus? Pag no Jesus, palalayain ka. Pag pinili mo si Jesus, babariling ka. Ano gagawin mo? Di ba? Yun na sinasabi ni, madali siyang intindihin, pero mahirap gawin. Tama? Ano kasabihan natin na madaling sabihin pero mahirap. Tama? Mahirap siyang mahirap siyang gawin kahit naniniwala ka. Pag tinest ka ng Diyos, makikita yung tunay. Halimbawa, susunugin na ako rito o sige, Jesus, susunugin ka. Pag naniwala kay Jesus, susunugin kita. Pag sinabi mong, hindi ako naniwala kay Jesus, palalayaan kita, anong gagawin mo? Nandun na nandun na yung apoy doon. Anong gagawin mo? Ito yun eh. But again, ito yung gusto ng Diyos, maging matatag ang pananampalataya natin. Pag naisip mo kasi, kahit naman hindi ako sunugin ngayon, mamamatay pa rin ako. Tama? Pero pag namatay ako, doon ako sa langit. Kung itatatwa ko si Jesus, hindi nga ako mamatay ngayon, mamamatay pa rin ako someday, wala ako sa langit. Yun yung gustong matutunan natin ng Panginoong Yesus. And then sabi niya, Matthew 24:14, ipangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. So, ngayon, malapit na kasi with the internet ngayon, wala na sigurong tao ang hindi nakarinig ng good news. Tama? Wala nang taong hindi nakakita ng Bible because of the internet. And then Chinese woman, bakit ako nandito? Hindi ko pinangarap na maging pastor. Ang pamilya ko, siguro pinangarap maging pari ako kasi ako yung successor dapat nung uncle ko na Roman Catholic priest. Pero doon sa GCF, doon ako naging Kristiyano, merong Chinese woman dahil sa patutuon niya
testimony niya. Bata pa siya, pero nung sa China bawal ang Christianity. During their time, ang sinasamba nila is si Mao Zedong. So, pag member ka ng Communist Party, meron kang document na pipirmahan for membership na hindi ka, isa doon sa mga guidelines doon, hindi ka maniniwala kung kanino mang Diyos. And then, itong Chinese na ito, sila yung unang naging convert into Christianity sa China. And then, nahuli siya, yung mga brutal na PSG tawag nila, Public Security Bureau, nakatakot yun. Kaya ako sa jacket ko, nung nandun ako, parati ako merong baraha rito. Yung playing cards, pero kapag nakita kami ng mga, alibaw, 3 kami, nakita kami, nag-uusap kami, brutal sila, lalo na kung foreigner ka, alam nila, lalo pag Pilipino ka, alam nila Christian nation ng Pilipinas, binabantayan ka talaga nila. So pag nakita kaming, para pa hindi ko pagdudahan, bigla akong maggagano, no? Kunwari naglalaro kami ng baraha. But again, itong Chinese woman na to, dito ako naging Kristiyanong totoo. Narinig ko bagong Kristiyano ako, Sunday Christian lang ako. Ang negosyo ko, club, so parati ako may hangover kahit nasa simbahan ako. Pero that Sunday, nag-testify siya sa GCF. Sabi niya, nahuli siya, and then, ang public CR nila sa China, parang sa atin sa probinsya, meron kang Poso Negro, alam niyo Poso Negro, yung tae ng kubeta doon pumupunta. Sa Maynila, iba yata. Kaya sa probinsya, huwag kang basta-basta maglalagay ng bomba, yung water pump, baka mamaya ano na hinihigop nung water pump mo, di ba? So sa kanila gano'n ang CR nila. Pero sa that time, di ba ang problema ng China, overpopulation, dami-dami ng tao, kaya sila mahirap sila nung araw. Kasi sobrang tao, kaya meron silang policy, one child policy. Yung pangalawang anak mo, papatayin talaga nila. Kasi wala pang mga ultrasound nun. But anyway, ito nahuli siya, pinarusahan, nilubog siya sa Poso Negro, yung tamang-tamang dito lang. And then, pag nanlambot na siya gaganon, napupunta na rito yung dumi. And then, hindi siya namatay, hindi siya pinatay, pero nagkaroon siya ng sobrang grabing skin diseases. Imagine mo yung nakalubog ka sa dumi. Sa dumi, nakakain mo pa yung ibang dumi. And then, talagang pati buhok niya nakalbo. Pero nung pumunta siya sa GCF, okay na siya. Tumubo uli yung buhok niya, naging makinis yung balat niya, at ang panawagan niya sa amin doon, sabi niya, sa bayan ko sa China, namamatay ang tao, kababayan ko, pumupunta sila ng impyerno because hindi nila kilala si Jesus. And then nagapila siya, kung meron po dito sa inyo, sabi niya, maring inihipo ka ng Diyos, punta ka po sa bansa ko, ibahagi mo si Jesus sa amin para maligtas din kami. Kung ikaw po inihipo ng Diyos, sabi niya, pwede po bang tumayo ka para pag-pray? Tumayo po ako, unang Kristiyano ako, tumayo ako. And then pinag-pray ako. Tapos matagal, wala man nangyari, matagal. And then katagalan niyo, in 1999, nagbukas ang pinto ang Diyos sa akin. Nag-aaral ako ng Masteral in Christian Counseling. Nagbukas ang mission trip ng China. Yun po, unang-unang sumama ko doon, unang-unang missionary trip ko yun. At doon hindi na po tumigil ang Panginoon. Magmula noon, nag-Thailand na, Singapore na, Korea, Taiwan, kung saan sana. Hanggang ngayon po, hindi na ako nakauwi sa bahay ko. Yung sinasabi ng Bible, for those, sabi niya na iniwan ang pamilya, iniwan ang kabuhayan nila dahil sa magandang balita. May pangako ang Diyos, di pa nangyayari. Ibabalik daw niya yon. But anyway, dahil sa Chinese woman, dahil sa patutuo, ito yung pinag-aaralan natin, dahil sa patutuo, nahipo ang tao at ginagamit sila ng Diyos para sila ay maging instrumento ng kaligtasan ng ibang tao. Kaya iniwan ko po lahat na at binigay ko yung buhay ko sa paglilingkod sa Diyos. Living by faith, alam niyo yon, walang sweldo for the past 29 years. Na walang sweldo pero hindi nagkulang ang Diyos. Pinapakita niya, gusto niya maging patutuo din na ako sa mga tao na hindi ka pwedeng malugi sa Diyos, hindi magkukulang ang Diyos sa iyo. At salamat dito, nakalimutan kong pangalan niya, pero ginamit siya ng Diyos, umiikot siya sa buong mundo para yung testimony niya na hindi siya pinatay,
pinreserve siya ni God para marinig ng ibang tao yung patutuon niya. Ito yung pinag-uusapan natin. Then 14:15 sabi niya, ipagpasya ninyo na huwag kayong mabahala kung paano nyo ipagtatanggol ang inyong sarili sapagkat bibigyan ko kayo ng pananalita at karunungang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sino man sa inyong kaaway. Isa lang sa pangako ng Diyos, nandun ka, hindi mo kailangan abogado o ano man yan, ang Diyos mismo ang tutulong sa iyo at pinapakita niya. Luke 12 verses 11-12, sabayan niyo ako, kapag kayo'y dinala nila sa sinagoga o sa harap ng mga pinuno at ng mga may kapangyarihan upang litisin, huwag kayong mabahala kung paano niyo ipagtatanggol ang inyong sarili o kung ano ang inyong sasabihin. Sapagkat sa oras na yon, ang banal na spirito ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat niyong sabihin o gagawin. Ito lang ang gustong matutunan na nating Diyos. Patuloy tayong magtiwala sa Kanya at yung tiwala hindi partial kundi full na magtitiwala ka. Lahat isusurrender mo lahat. Hindi lang yung araw, hindi lang yung gabi, hindi lang yung parte ng katawan mo, hindi lang yung pamilya mo, kundi lahat isurrender mo sa Kanya. 16 sabi niya, ipagkakanulo kayo kahit ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan at ipapapatay nila ang ilan sa inyo. Marami tayo sa mga matagal ng Christian sa inyo, marami kayong narinig na, di ba? Maring kaibigan nyo, kilala nyo, itinakwil siya ng pamilya niya. Kasi umalis siya sa pagiging Catholic at naging born again. At ngayon nararanasan din natin, di ba? Hindi masyado. Pero pag nalaman nilang born again ka, ibang tingin sa'yo, tama? So mga nakasama ko sa Paraiso, di ba? Para alimin Paraiso, nagba-Bible study kami during the Jeff, buhay pa si Jeff, ayan sila Wanelin, mga bata pa yung iba, mga yan. And then doon, may Catholic church sa Paraiso, and then dito kami sa park. Alam mo, nung mga bata, ginagather namin doon, mga kanta, tapos nagba-Bible story, and then pinuntahan na kami ng mga matatanda ng simbahan. Tandaan nyo, pinagbawalan kami. Ang sabi namin, sa maayos na paraan, public park po to, di ba? Na any public can use this. Pero kinukulit talaga kami. Then eventually, yung pari na ang lumabas. And then para wala na lang ng gulo, medyo lumihis kami ng konto. Mga bata naman, sunod sila. Kahit sa kami pumunta, sinusundan kami. Ito po yun. That is a very mild persecution. Pero tatandaan mo, pag pumanig ka kay Jesus, itatatwa ka. Dito nga sabi niya, magulang. Marami tayo nakikita nito. Yung mga bata rito nagsusumbong kasi napapagalitan kasi yung mga magulang nila hindi pa Kristiyano, pupunta rito. Pero maraming bata naman dito dahil natuturuan sila na hindi na nagmumura, natutun mag-pray. Ngayon kasama yung mga magulang nila na dati nauna yung mga bata. Pero in some cases, yung mga magulang pag hindi Kristiyano, takot sila. Baka tama naman yun baka mamaya anong ituro natin sa kanila. So kailangan matutunan din ng magulang yung katotohanan. At yung iba sabi niya, ipapapatay. At remember, marami na hanggang ngayon nangyayari po yan. So sinasabi ko, para pag nangyari na, sabi ni Jesus, totoo pala ang sinasabi ni Jesus. Totoo pala. And then asahan ninyo na mangyayari ito, sabi ng Panginoon. So tama ba si Jesus? Nasabi niya bago yung second coming, mangyayari mga ito. Tama siya, di ba? Nangyayari na. Dati wala namang COVID. Dati wala namang, ako inabutan ko, wala namang cancer, tama? Wala tayong, never heard natin yung word na cancer dati. Siguro TB. Yung inatake sa puso, malaria, meron yan. Pero yung mga ngayon, wala na. Wala tayong naririnig before. So tama ba si Jesus? Tama siya. Kasi sinasabi niya, thousands years ago, unti-unti nangyayari. At ang nangyayari ngayon, palala ng palala yan. Do not expect na things will get better. Yung sinasabi niya, save the planet, maganda yon, pero hindi po yon ang sinasabi ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, huwag kang makiayon sa takbo ng mundo kasi baligtad. Ang tinuturo ng mundo, tinuturo ni Jesus, magkabaligtad talaga. Kaya sabi niya, mag-ingat. So paano namatay ang mga apostles ni Jesus? Marami tayong narinig, di ba? Meron siyang nilagari. Meron yung nilubog sa kumukulong oil. Hindi lang tubig, kumukulong oil. O merong
merong kinrucify pero pabaligtad. Yung mga ganon. So nakita natin, meron naman namatay sa katandaan pero tinapon sa isang isla. So makita mo, lahat ng ito, alam nila na sinabihan sila ni Jesus, kung patuloy kayong magpapahayag na aking salita, medyo merong magpe-persecute sa inyo, ating iba papatayin ba kayo? So, okay maging Kristiyano, pero pag tinawag ka ng Diyos, hindi niya sinabi, sumunod ka sa akin, hindi ka magugutom. Sumunod ka sa akin, magiging magandang bahay mo. Sumunod ka sa akin, hindi ka magkakasakit. Walang sinabi si Jesus na ganon. Hindi niya sinabi na pag sumunod ka sa akin, ay magiging comfortable. Dito papasok yung false religion. Dito papasok yung prosperity gospel. Nang focus lang is pera. Pero yung tunay na alagay ni Jesus, hindi. Talagang hihanda mo ang sarili mo. So pag-uusig sa mga sumusunod kay Jesus, sabi niya 17:18, kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi kayo malalagasan kahit isang hibla ng buhok. Kasi doon papasok kahit yung mga sinabi mo nilagari ng mga apostles nilagari, yung nilubog sa kumukulong oil. Sa concept natin, ang sakit, di ba? Pero hindi ba kayang iligtas ng Diyos yung taong yon do sa pain? Kaya. Yun Remember this is Shadrach, Meshach, Abednego, sila Daniel the same. Di ba? Alam nila, totoong apoy yun, totoong parang hurno yun, totoo yun, totoong mainit yun. Kaya lang, nung tinapon sila doon na pumapel si Jesus. Katulad ng pangako niya. Kaya lang again, in reality, pag nandun ka na, magdadalawang isip ka. Pag-isip ka pa rin, di ba? Kaya gusto ng Diyos yung pananampalataya natin, maging 100% na hindi ka magdududa. Sinabi ng Diyos maniniwala ako, pero totoo yun talagang. Pero huwag ka mag-alala kung paano sinabi niya, yung sasabihin mo, tutulungan ng Banal Espiritu mo, bibigyan ka rin niya ng courage, ng lakas ng loob, na maniwala ka doon sa pangako ni Jesus. And then sabi niya, pag-uusig para ikalat ang mga simbahan. Nagmumultiply yan. Siyempre, alimbawa dito, inusig tayo rito, may mga terrorist na rito na parang yung sa Gomez. Sabi sa Gomez na it's either, yun naman, hindi terrorist yung sa Gomez Mansion, pinanggalingan natin, di ba? It's either na itigil yung worship, ako welcome akong tumira doon, or basta't hindi pwede mag-worship na doon. So dito tayo dinala ng Panginoon. At doon maliit lang yun, sa sala lang yun So ito yung sabi niya, again, yung pag-uusig nagre-resulta ng tagumpay, na yung pananampalataya pala natin, maasahan natin. Totoo pala si Jesus. Totoo pala na buhay ang Panginoon. Totoo pala na may kapangyarihan ng Diyos. Ito yung resulta ng pag-uusig. Si Nero, remember, nakikita niya 64 AD, 70 AD, nung hinayaan ng Diyos na sakupin ng mga Romano ang Israel. And then, 6 years before that, di ba nagkaroon ng Great Fire sa Rome? Hindi mo maintindihan hanggang sa history ngayon. Di ba pag nasunog ang bahay, hindi naman buong Pasay? Dito buong Rome sa panahon ni Nero. So ang galit nila, nag-separate na yung Christian, Roman Catholic Christian, tsaka yung Reformist Christian, nag-separate na sila dito. So dati isa lang yun na parang dito sa Pilipinas, pag Catholic ka, Baptist ka, Assemblies of God ka, you are classified as Christian. Pero dito, kay Nero, nag-separate na sila, and then binlame nila sa sunog nila ang mga Christians. So, ang ginawa ni Nero, magmula dun sa panahon na yon, pag may party siya, pine-persecute yung mga Christian. Ang ginagawa sa mga Christian, inuhuli. Kinukulong, tapos sinaharas, and then, pinapatay, and then yung stick na may tulis siya rito, pero mahaba yan, yung para sa tent, pwede mong iturok sa lupa. Tinutuhog dito yung tao ni Nero. Mayaman siya, mahilig siya magkaroon ng party. Di ba? Walang mga pagano, ganun talaga. And then, bubuhusan niya ng langis. And then, siyempre wala pang kuryente nung araw. Ito yung mga ilaw nila sa party. Garden party.
itong mga Kristiyano na sinusunog, sila yung ilawan nila. Hanggang sa maubos yung tao, masusunog yung para siyang kandila. Kasi meron tayong taba, di ba? Meron tayong oil. So pag sinunog mo, patuloy na parang ilawan yan. Ganon po kasama, ganon ang persecution nila sa mga Christians. Sa atin, malayo kasi hindi natin nararanasan yon. And then, pero sabi nung, si Polycarp, natatanda niyo si Polycarp, this is 160 AD. Di ba? 30 AD, pinatay si Jesus. So na-imagine nyo, this is malayo nang pinatay si Jesus. Pinatay si Jesus mga 30 AD o 32 AD to be exact, parang ganon. And then dito si Polycarp, isa sa mga naging disciple niya, doon sa mga reformists. Yan ay sa mga disciple niya, itong si Polycarp na yan. And then, of course, the same, i-deny mo si Jesus, hindi ka papapatayin. Anong sabi ni Polycarp? Sa 86 years, ibig sabihin 86 years old na siya. Sa 86 years ng buhay ko, hindi ako pinabayaan masaktan ng Diyos ko. Ngayon ko pa ba siya ipagkakaila ang aking hari at tagapagligtas? Siyempre, hari yung yung kumakalaban sa kanila at pinakita niya, of course, pinatay siya, ganun din. Ang torture nila, biblical, parang kinuha sa Bible, puro pagsusunog. Susunugin ka, gagawin kang parang kandila. At yun ay pinanindigan niya. Of course, yung patutuo niya, nakita nyo, 160 AD hanggang sa atin umaabot. Realize nyo, hanggang ngayon umaabot yung testimony niya. At ang mga tao naniniwala na totoong merong Diyos. Totoo yung sinasabi ng Diyos. Sabi niya, 86 na pinaglingkuran ko si Jesus, at kailanman hindi niya ako sinaktan. Paano ko itatanggi ang aking harit? Tagapagligtas. This is a testimony. Ibinigay niya ang buhay niya na hindi niya, dinideclare pa rin niya ang kanyang Panginoon, no matter what. And then sabi niya sa Reformation, si John Huss, ito sa mga Reformation, ito yung remember, sa seminary, nagsimula sa seminary ng mga kaparian, para ako magsasimula, dapat ako ng Catholic seminary. And then, yung pinag-aaralan nila, siyempre Bible, isa lang naman Bible natin eh. Sabi niya, bakit yung maingay, pwede niyong endod sa para sa labas. And then yung pare-pares na Bible, pero sa kanila, sabi, bakit yung pinag-aaralan natin ng Bible, iba dun sa mga pinapractice natin. Dito nagsimula po yung Reformation. Isa sa mga estudyante nito, si Martin Luther, dito na siya nagtatalo yung isip niya at nagiging rebelding estudyante siya. And then, nung talagang napuno na siya, kung natatanda niyo yung itatayo yung St. Peter Basilica, siyempre kailangan na lang nilang maraming pera. Ang ginawa ng Roma, ng mga papa, nag-issue sila ng decree para sa lahat ng simbahang Katoliko sa buong mundo na pwede silang magbenta ng tinatawag na indulgences. Yung indulgence, ito nga, babayaran mo sa pari, kung mayaman ka, yung full amount, para yung mahal mo sa buhay na namatay na, kasi turo sa kanila may purgatorio, na wala namang purgatory talaga eh, na dun muna sa purgatory, na eventually maliligtas siya pag nabayaran yung kasalanan niya sa pamamagitan ng indulgences, pamamagitan ng pagbadasal, pamamagitan ng pagmamisa, babayaran mo yung misa niya, yung mga ganon. Pero hindi totoo yun. Never na merong purgatorio sa Bible. Dito na, yung Reformation, dito na isinilang. Nung magbabayad ka para sa kaligtasan ng tao, talagang hindi na nila matanggap at nagrebelde na sila sa Roman Catholicism. At itong si John Huss, ito yung ganun na rin. Susunugin siya, the capital punishment nila nung panahon na yon, kung hindi niya itatakwil si Jesus. Pero sabi ni John Huss, sabi niya, kasi teacher siya at Christian siya, sabi niya, kung ano ang itinuro ng aking labi. Sabi niya, tatatakan ko ngayon ng aking buhay at ng aking dugo. Ibig sabihin, sige patayin niyo ako, pero hindi ko itatanggi si Jesus. At alam mo, nung pinapatay siya, sinusunog siya, kumakanta siya. Kumakanta siya. So paano mo maintindihan yon? Doon sinasabi ni Jesus kanina binasa natin, kahit isang buhok mo, hindi pwedeng masira o masunog o mabali man, puproteksyonan kita at hindi niya
maisip mo kung maniniwala ako, naniniwala ako, hindi niya maramdaman yung apoy na yon, yung hirap na yon. Wala siyang naramdaman. The same kila Daniel, kila Shadrach, Meshach, Abednego. The same. Doon ang power ng Diyos. And then yung patutuo nilang yon kahit sa atin, maniniwala ka eh. Maniniwala ka na ang Diyos mo ay buhay, ang Diyos mo ay totoo, ang Diyos mo ay makapangyarihan. Imagine mo, pinapatay ka, kumakanta sila Pedro, di ba, nakatanikala dito, nakatanikala yung paa. Yung tanikala ng paa, hindi katulad sa atin, ha? Yung tanikala ng paa, yung kahoy na may dalawang butas dito, ipapasok yung paa mo doon. Mabigat yun, hindi ka man makalakad, hindi ka man makatayo. Pero ang ginagawa nila sa kulungan, sila ay kumakanta. Yun eh. Yun na sinasabi ng Diyos na nandun ako, sasamahan kita, kaya lang bilang tao, mahirap abutin yung ganong klaseng pananampalataya. Kaya sabi niya, ito ang kinabukasan, ito yung gusto kong tanggalin, Jay. Ito yung wala. 12, sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo magtuturo sa iyo kung ano ang dapat ninyong sabihin. So, kahit sa barangay lang, remember kay Jesus, merong times sa tahimik lang siya, doon papasok ang Panginoon. Pag may kaaway ka, inaaway ka ng asawa mo, subukan mong manahimik. Subukan mong manahimik. At yung manahimik, yon. Hindi lang ikaw ang magtatagumpay, kasama yung nag-aaway sa iyo. Ito yon eh. Kasi pag nagsalita ka, lalabas diyan ay hindi maganda. So 160,000 sabi pero mababa po yan, pero hindi ganyan. 106,000 Christians bawat taon mula noong 1990 ang pinapatay because of persecution. Mababa yan kasi marami ang hindi nare-record. At kung makikita kayo kung merong members sa inyo ng mga International Prayer Network, yung prayer chain, makikita mo kung everyday kung gaano karami ang Christians na pinapatay, lalo na dito sa mga Islam nation, yung mga kumakalaban talaga kay Jesus. At ito po yung reality, at dito meron na rin, at alam ko nararanasan nyo yun, kahit na yung simple na lang na yung anak mo, mag-aaral, ano nga hanapin sa'yo? Baptismal. So mga magulang ngayon, Christian sila, kailangan nilang mag-compromise. Ay, papabinyag ko dito yung anak ko para doon sa baptism certificate. Akala mo it's a small deception, pero it's a big deception. It's a big deception. Pero kailangan, hirap. Ang hirap. Dito, may tumawag na naman dito. Ayan, yung mga yung magaling sa computer sa inyo. Ang tinatanong na naman tayo, yung may dedication tayo, yan ang biblical pagbata, i-dedicate yung bata. Ang hindi natin nagagawa, hindi tayo nakapag-issue ng dedication certificate. Ang dami nating utang, baptismal certificate, ang dami nating utang. Kung magaling ka sa computer, gawin mo lang yun, ipiprint mo lang yun. Magmulang mamatay si Jeff, wala nang nagawa noon at nakita nyo, wala na rin tayong baptism. Dapat pag binaptize ka, meron kang baptismal certificate, hindi na magawa. Kaya baka meron dyan na yung kagalingan mo sa computer, paggamit mo sa Diyos. Kailangan po natin ng gano'n. Kasi may tumawag na gustong magpa-baptize, pero ang tanong niya, nag-i-issue ba kayo ng baptismal certificate? Tinatanggap na po yun sa eskwelahan, kaya lang meron tayong, hindi ko na kasi kaya na gawin pa yun. Ilang taon na ako nananawagan na ipiprint lang ninyo, ipiprint yun, isisil, tapos tatatakan yun, magagamit natin. Kaysa dun sa Kristiyano, dadalhin mo yung anak mo, tapos dun mo ipapabinyag dun sa mga harap na mga ribulto. Nakakatakot na you compromise sa ganung mga pamamaraan. So nakita yung sinasabi ni Jesus, totoo, may mga digmaan na lindol, salot, tagutom, at ngayon pag-uusig. Nangyayari na yan. Kaya lang, sabi ng Diyos, hindi agad-agad mangyayari. Bakit? Kapag nangyari yan, yung digmaan, lindol, salot, tagutom, pag-uusig, global. Global. Natindi niyo? Halimbawa yung gyera, hindi lang sa Russia. Ibig sabihin, buong buo. Ito na yung sabi niya, inantulad niya sa isang babae nanganganak. And then yung sobrang sakit na, doon nalalabas yung bata. So yung mga hilab-hilab, hindi pa yan, sabi ni Jesus, na hindi pa agad-agad mangyayari. So 19 sa inyong pagtitiis ay maliligtas ninyo ang inyong buhay. So parating sinasabi ni Jesus yan. Kahit sa simbahan lang pag hindi ka nagtiis, bukas makalawa, wala ka na rito.
Okay lang sana yun kung pumunta ka sa ibang simbahan, okay lang sa atin yon. Kaya ang utos natin, pag nag-relocate ka, unang-unang gawin mo, bago ka lumipat sa bahay mo, mag-google ka na, ano ba yung Christian church na malapit doon. Kasi po, napakadelikado. Akala mo lang, pero mapapahamak ka, yung sinasabi ni Jesus. Revelation 6 sa tribulation, ito makikita yung sinasabi niya. Yung dalawang saksi, matagal nang nakasulat yan, thousands of years ago. Ano yung dalawang saksi na yan? Pinatay sila, pero binuhay sila. Modern times hindi ancient time. Modern times, binuhay sila, at ang sabi ng Bible, nakita ng buong mundo. 1,000 years ago, paano mangyayari yon? Imposible, tama? Pero ngayon, pwede bang mangyari kapag pinatay itong dalawang saksing ito, tapos binuhay ni Jesus, pwede bang makita ng buong mundo? Pwede. Bakit? Because of the internet. Kapag nakita yon, binidyo yon, tapos in-upload yon, buong mundo pwedeng makita yon. So this is the generation na pwedeng mangyari ito. And then yung angel, sa tribulation again ito mangyayari, ito yung mga mag-share na ng gospel from heaven. Yung mga disasters, the same. Matandaan niyo, mga disasters, galing sa langit yon. Hindi yung gawa-gawa ng tao, yung mga lindol, mga sunog-sunog yan. And then itong 144,000 na ito, hindi sila mararapture, di ba? This is from the 12 tribes of Israel. 12,000 na lalaki na hindi sumiping sa babae sa 12 tribes of Israel. 12,000 times 12, this is 144,000. Hindi sila makakanti ng devil para sila'y makapag-evangelize. Kaya sabi ng Bible, mas marami ang maliligtas during the tribulation. Pero kung tunay ka na mananampalataya, wala na tayo doon. Wala na tayo doon, nandun na tayo sa langit. It's either na-rapture ka, o before na-rapture, namatay ka, nananampalataya ka, nandun ka sa langit. Kaya sabi niya, para maintindihan ninyo, sabi ng Panginoon na ng Diyos naglalang ng lahat. Magiging tunay na Kristiyano, anong ginagawa? Ito yun. So walang pangako ang Diyos na naging tunay na Kristiyano ka, hindi ka pe-persecute. Para yung demonyo, kung 20 years old ka na maging Christian ka, 20 years kasama mo, hindi yung Diyos, tama? So yung best friend mo na si demonyo, si taning, gumagawa na lahat ng kasamaan, hindi basta-basta pababayaan ka, di ba? Dapat walang iwanan. So merong sinatawag nilang spiritual battle. Dati ka sa demonyo, pumunta ka sa Diyos, nag-aagawan sila. So every day meron yan, nararamdaman mo yung battle na yan. At dapat malaman mo na with Christ, magtatagumpay ka talaga. So Revelation 6:9 sabi niya, nang alisin ng kordero ang panlimang selyo. Nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa pagpapatutuo nila. So sa pagpapatutuo mo tungkol kay Jesus, ibig sabihin, pwede kang patayin. But again, mamamatay ka rin lang naman, at least nasa langit ka. Pero siyempre, ayaw mo nang ganon. So false religion, ito yung million na biktima, lalo na sa generation nyo. Anong generation kayo? Gen Z? Parang vitamin C? Oo, ano? Delikado, Gen Z, as in zero. Yeah. So ito yun eh. So ano man yung false religion, ito na yung pag hindi ka nag-ingat, matatangay ka nito. Napakalakas po. Makita mo yung mga prosperity gospel, makita mo simbahan, 100,000 ang capacity. Makita mo yung mga pastor doon, may mga private jet. Hindi lang isa, merong pastor doon na 3 yung private jet niya. At tumitira sa hotel na kalahating milyon ang bayad sa isang gabi. Siyempre, hindi lang siya yon. Kasama yung buong entourage noon. Hindi lang yung isang kwarto para sa kanya, 500,000 yon. Because of the false religion. Puro pera yan. Kaya sabi ng Diyos, from the beginning, di ba, ang mga Pariseo, mga Sadduceo, ang tawag sa kanila, mukhang pera, kasi puro pera lang. Kaya nagalit siya sa temple. Imagine mo, nagtuturo si Jesus ng ganito, tapos sa gilid ng temple, sabi niya, ginawa niyong taguan ng mga magnanakaw ang aking bahay, panalanginan dapat. Kaya galit na galit si Jesus. So from the beginning, sabi niya, puro pera yan. Kaya mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo pag nagpapabili na ang pastor nyo ng kotse.
Mag-ingat kayo kasi hindi ko naman kailangan ng kotse. Diyan lang ako nakatira. So, yung false religion na yun. Mag-ingat kayo doon. So, hindi matitigil ito hanggang sa pagdating ng Panginoon. Kaya sabi niya, bakit? Para maniwala ang mga tao doon sa testimony natin. Ang dami niyong testimony na naniniwala sila na 80 years old ka, ang tanda mo na, kamukha ko matanda ka na, pero nakakyat ka rito. At babaguhin ng Diyos ang buhay mo, meron kang patutuo. Dati po ganito lang ako, pero ngayon sa biyaya ng Diyos, ganito po. Hindi yung dati po ganito na ako, ganito ako, pero pumunta ako kasi isip, mas lumala po ako. Hindi ganon. Gagawin ka ng magandang kwento ng Diyos kasi ang purpose niya para maniwala ang tao, hindi pa naniniwala kay Kristo. Sa pamamagitan mo, gagamitin ng Diyos yon. So mga palatandaan na pagbabalik ni Jesus, tatandaan natin, panlilinlang, kasinungalingan, and then kapahamakan itong mga disaster, and then pag-uusig. So tayo po'y tumayo at manalangin. Mga bata, ganito yung nakamay. Ganito kamay. Panginoon, salamat po. Salamat po sa biyaya mo na salita mo na iniuno po sa amin. Pagpalain mo po kami, idikit mo po ito sa puso't isipan po namin para hindi po maagaw ng demonyo, para magamit po namin bilang gabay sa buhay namin araw-araw. Samahan mo po kami. Ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Pwede pong umupo. So makinig, meron tayong communion. Pwede pong umupo. Ang communion, makinig. Ang communion, utos ng Diyos na gawin natin ito para alalahanin kung paano binayaran ni Jesus ang kasalanan natin. And then kagandahan dito sa ICF, grace ni God na dati once a month lang tayo, malinaw na inilagay ng Diyos sa puso ko na gawin natin every Sunday. At ngayon ko napatunayan na napakaganda ng pinapagawa ng Diyos. Kasi bakit? Pag nagko-communion tayo, meron siyang portion na alalahanin mo kung paano binayaran ni Jesus ang kasalanan mo. At pag inalala mo yon, nararamdaman natin yung kapakumbabaan, tama? Nararamdaman natin yung pagmamahal ng Diyos. At ang pinakamagandang parte pa, di ba meron tayong portion na this is the time. Ito yung oras. O itong di nakikinig, huwag bibigyan ng communion na. Tinuturok nga tungkol sa communion eh. Kayo nakiusap kayo na pwede kayo mag-communion ha. Kaya ako tinuturo para pwede kayo mag-communion. Kasi kung hindi nyo naintindihan, hindi ka dapat mag-communion kasi meron siyang sumpa. Ikaw ay magkakasakit, yung iba sabi niya namatay na dahil sa sakit na yon. So when you take the communion, alalahanin mo kung paano binayaran ni Jesus ang kasalanan mo. Pangalawa, pagkakataon para kung ano man yung kasalanan mo noong nakarang linggo, ikumpisal mo. Kasi sabi ng Diyos, kapag ikinumpisal mo ang kasalanan mo, sabi niya, papatawarin ka niya at lilinisin niya lahat ng karumihan sa puso mo. So napakaganda na ginagawa ng Diyos sa atin. Every week, nagagawa natin. Kasi kung once a month, baka hindi mo na maalala yung kasalanan mong matagal na. So ito yung gagawin natin. Meron tayong communion, but again, gawin nyo yung dalawang importanteng yon. Alalahanin mo paano mabinayaran ni Jesus yung kasalanan mo. At pangalawa, magkumpisal ka. Pag hawak mo na yung element na yon, you bow your head, yumuko ka, manalangin ka, yung kasalanan mong hindi mo pa nahingi ng tawad. Panginoon, pinagsisisihan ko po yung ginawa kong yon. Tulungan mo po ako, hindi ko na po maulit. Ito yon. Huhubugin ng Diyos ang pagkatao natin, magiging banal tayo. Pasabi niya, glory to glory. Meron sa gitna, dalawang gilid. Gitna, dalawang gilid. Tapos yung gitna dito po kayo kukuha, dito sa pupuntang ushers dito, kayo nandito. Tapos yung sa dulo doon. So para maayos, magulo po yung natin, communion. So
So tatlo yan, gitna tapos dalawang gilid. Ha? Sa gilid ka, sa gilid. Kaya mo sa gitna. Kaya bang pagpatungin? Pag may natapos na bread, pwede mo ipasa sa kanya isa. Huwag mo na, mamaya na yung mga bata. Pag may hawak na kayo, and then you take time to pray, again, alalahanin mo kung paano binayaran ni Jesus kasalanan mo at saka pagkakataon para ikumpisal ano man yung nagawang kasalanan at tulungan na humingi ng tulong sa Diyos na ito'y pagsisihan at talikuran. Di pa pwede. Kainin mo na yan. Ano sinabi sa inyo? Yung kasalanan nyo, ingin ng tawad, yumuko, manalangin. Yumuko, nakapikit, manalangin. Kunin mo yung isa kay AJ. Kapag di kayo nabigyan, pwede nyo itaas sa kamay para lalapit po yung answer. Pag di pa kayo nabigyan ng tinapay o ng juice. Pero sabay-sabay nating ititik mamaya.
So lahat po meron na. So pwede po niyong pakitaas yung tinapay at sumunod kayo sa akin. Panginoong Yesus, salamat po sa katawan mo na ibinigay mo para siya po ang tumanggap ng lahat ng kaparusahan ng aking mga kasalanan. Ginawa mo po ito para ako'y maligtas. At salamat po sa pagmamahal mo sa akin. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Ngunguyain po siya. Pwede pong pakitaas yung cup at sumunod kayo sa akin. Panginoong Yesus, salamat po sa dugo mo na siya po yung naghugas ng aking mga kasalanan. Dahil sabi mo nga po, ang kabayaran ng kasalanan ko ay kamatayan. Ginagawa ko po ito bilang pagsunod sa utos mo na parati ko pong alalahanin kung paano mo po binayaran ang aking mga kasalanan. Salamat po sa pagmamahal mo sa akin. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Isa sa gitna, isa sa gilid. So, salamat din sa Diyos sa pagkakataon na salamat sa Diyos na pagkakataon pwede na kayo makinig. Salamat sa Diyos sa pagkakataon na ibinigay niya para may balik natin sa Kanya ang portion ng pagpapala niya sa atin sa pamamagitan ng ating mga tithes and offering. Sabi niya sa Proverbs 3:9-10, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan, at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay rin handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang-aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Asan yun? Hindi dapat binababa doon. Splendor of the King, glory and majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in night, darkness tries to hide, trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God.
our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. And all will see how great is our God. And all will see how great is our God. Pwede pong upo muna para welcome natin yung mga first-timer natin. Bernardo Roa. Kamayan nyo pag yung malapit sa kanya, pwede Richard Pason. Welcome. And then si Victor. Andun si Victor. So welcome. Tayo muna kayo, kakantahan namin kayo, tapos sana next Sunday, balik kayo. Yung malapit sa kanila, pwede niyong kamayan. Si Simon, first time niya. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us. As we grow in love, may we always sing to you what God would have us be. A family always there to be strong and to lead on. Welcome po. Welcome. Di ba first time mo rin? Meron to first time din to, oh. Nabigyan ka? Anong pangalan mo? Si Reynaldo. Wala siya doon sa listahan nyo. Welcome po. So, next Sunday, sana makabalik kayo. Sabay-sabay tayo mag-worship. At bago kayo umalis, kumain muna tayo. Pero bago tayo kumain, benediction muna. Tayo tumayo para manalangin. Salamat po muli, O Diyos, ay pinatunayan mo muli na napakabuting Diyos mo po sa amin. Ikaw ay buhay na Diyos. Mahal mo po kami. Na yun na nga po, O Diyos, na kung naniniwala po kami sa iyo, nagiging walang kondisyon po yon. Pero meron din pong kondisyon sa kaligtasan po. Pag hindi kami po naniwala sa iyo, kami po ay mapapahamak. Kaya pagpapalang galing po sa iyo, O Diyos, ay ibinibigay ko, binabahagi ko. Sa lahat na lang dito, yung kasabay po namin sa live streaming o yung susunod po sa YouTube, lalo na po yung mga kaibigan namin sa ibang bansa na ginagamit mo po para sa amin. Kaming lahat po, O Diyos, lalo na po yung mahal namin sa buhay, yung wala dito, malalayo po, O Diyos, kaming lahat ay abutin mo po ng iyong mapagpalang kamay, wala ka pong lalampasan. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. By the truth, you're the bring
kumain, picture taking muna, doon ang camera. Yung maliit sa harapan.